Hallelujah! Let us shout, hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Sabihin natin, I am blessed. Pinagpala ng buhay ko. Dahil pinagpala ko na rin ang aking Diyos. Pinagaling ang aking kasakitan at karamdaman. Pinagkalooban ng Diyos ng katugunan ang lahat ng aking pangangailangan. Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Praise God. Purihin ang Diyos. Masarap po ba magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Masarap ba luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Tunay nga po na ang ating Diyos ay Diyos na palaging nagkakaloob ng mabuti at perpektong bagay. Amin po ba? Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Glory to God! Ngayon po, sino po ba dito yung may mga hinanap na itlog? Naghanap kanina kasi sabi, Happy Easter. So, tayo po, hindi po itlog ang ating hahanapin. Ang ating hinahanap ay yung presensya ng Diyos. Bakit po? Anong sabi ng salita ng Diyos? Kung saan naroon ang presensya ng Diyos, naroon ang kalayaan po natin. Amin po ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Glory to God. So sa umagang ito, ang ating patuloy na pag-aaralan, tingnan po natin yung pong sinasabi, what is more important? O which is more important? Death or resurrection of Jesus Christ. Pag sinabing which, alin ba talaga ang mas mahalaga? Yung kamatayan ba ng Panginoong Jesucristo o yung muling pagkabuhay? Kasi po, ngayon, every mahal na araw, Holy Week, ano po ang ating pong inaalala? Inaalala natin yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Araw-araw po ba namamatay ang ating Diyos? No, amen. Minsan lang po yan nangyari sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya malalaman natin alin ang mas mahalaga, kamatayan niya ba o muling pagkabuhay. So yun po yung sinasabi po sa ating pong teksto ngayon sa 1 Corinthians 15:3-5. Ano ang sabi diyan? For I passed unto you as most important what I also received. So ang sabi po ni Paul, sabi niya, kanya pong ipinapahayag yung pinakahigit na mahalaga, yung pinakamahalaga na kanyang natanggap. Ano po yon? Ang sabi niya that Christ died for our sins according to the scriptures. Sabi po ng verse 3 that He was buried. At sabi po diyan that He was raised on the third day according to the scriptures. And that He appeared to Cephas, then to the 12. So hindi lamang po siya nagpakita sa 12, maging po nagpakita din po siya kay Mary Magdalene. Tama po ba? So yun po ang kanya pong mga pinagkakitaan at nakita siya ng maraming tao na talaga siya ay muling nabuhay. Kaya po mga kapatid, alisin na po natin sa ating kaisipan na ang Panginoong Jesucristo taon-taon ay namamatay. Hindi po yan totoo. Ang katotohanan po, every Holy Week,
atin lamang ginugunita yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at muling pagkabuhay. Yun po yung ating ginugunita sa ating mga buhay. Pero hindi po siya namamatay taon-taon na sinasabi sa atin ng ating mga dati natin, yung iba, yung mga tiyahin, yung ating mga ninuno. Ang sinasabi, pagkamahal na araw, lalo-lalo na pagka Biyernes Santo, wag na kayo maliligo. Kasi patay ang Diyos. At ang sabi pa nila, huwag kayong maingay. Kasi patay ang Diyos. Mga kapatid, hindi po totoo na taon-taon na lamang namamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil pagkatapos niyang mabuhay, siya'y umakyat sa kanyang kaharian sa kalangitan. At siya po ay nananatili sa kanang kamay ng ating Diyos Ama. Amin po ba? So dapat maliwanag po yan sa bawat isa sa atin. So ano po yung gusto natin makita na katotohanan sa talata na ating binasa? What is the truth of the text na ating pong binasa? Dalawa po ang katotohanan na sinasabi po dyan sa mga talata ng ating teksto. Una, Jesus died. Totoo, namatay si Kristo. Minsan lang po siya namatay. At ano pa yung katotohanan? Jesus rose again the third day. Totoo, na pangatlong araw muling binuhay ng Diyos Ama si Jesus Christ. So ito po ay predict na. Ito na po ay nasabi na. Naipahayag na po ito ni Jesus Christ, hindi pa man siya namamatay at hindi pa man siya muling nabubuhay. 3 times po sinabi niya po yan sa aklat ng Marcos. Yan po ay yung una, ano ang sabi sa Mark 8:31. Sabi niya po dyan, then he began to teach them. Si Jesus Christ po ang tinutukoy po dito. That the Son of Man, siya po ang nagsasalita dito, must suffer many things. Sabi niya, marami siyang mararanasan and be rejected by the elders. Yung elders ng church, the chief priests. So yun po, yung mga punong saserdote, yung mga eskriba, sabi niya, the chief priests and the scribes be killed and rise after 3 days. So ito po ang nangungusap dito, ang nagpapahayag dito mismo ay si Jesus Christ. Ano pa po yung sinasabi niya sa Mark 9:31? Ganon din po yon ang sabi niya, the Son of Man is being betrayed into the hands of men. At ano pang sabi po niya, they will kill him, and after he's killed, he will rise 3 days later. So yun po ang sinasabi ni Jesus Christ. Siya mismo dito ang nagpro-prophesy. Siya mismo dito ang nagpapahayag. Hindi po ibang tao. At mayroon pa siyang sinasabi sa aklat ng Mark 10:34. Ano ang sabi ni Jesus Christ? They will mock him, spit on him, dinuraan po siya, flog him and kill him, and he will rise after 3 days. So yun po ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya siya mismo ang nag-prophesy na siya'y mamamatay, pangatlong araw muli siyang mabubuhay. Yan ang maliwanag sa salita ng Diyos. Kaya minsan lang namatay si Jesus Christ. At minsan lang din po siyang nabuhay muli mula sa mga patay. So yun po ang kailangan natin lubos na maunawaan. Kaya ngayon, what is more important? Dito naman, ano? Kanina alin? Pag ginamit natin which, ibig sabihin alin? Ngayon, sa patuloy natin pag-aaral, what is more important? Ano ba ang higit na mahalaga? Kamatayan ba o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo?
Mga kapatid, ito pong kamatayan at muling kapagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay they are equally important. They are equally important and inseparable. Hindi pwedeng magkahiwalay. Hindi pwedeng magkahiwalay. Kaya kapag nagtuturo tayo about the death of our Lord Jesus Christ, kailangan ituro din yung resurrection of our Lord Jesus Christ, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kasi hindi dapat ito mahiwalay, magkahiwalay. Because they are equally important. Patas, mahalaga ang kanyang kamatayan, mahalaga din po ang kanyang muling pagkabuhay. So yun po ang sinasabi sa talata na sinasabi po ng salita ng Diyos. So ngayon, because they are equally important and inseparable, ngayon isa-isahin natin. Bakit po natin, ano po ba yung importansya? What are the importance of Jesus Christ's death and resurrection? Ano naman ngayon yung importansya ng muling, nung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? So darako muna tayo sa death. Yung may underline dyan. Yung kamatayan. So ano po ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? In His death, sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ano ang nangyari? Number 1, Jesus took upon Himself the curse originated by Adam. Ibig sabihin, yung namatay si Jesus Christ, ano po ang nangyari? Kinuha niya yung sumpa na ito po ay nagsimula kay Adan at kay Eva. Paano po natin yan masasabi na kinuha niya? Nung nagkasala po sila, doon po sa Garden of Eden, yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, nagsasabi ng mabuti at masama, ito po ay kanila pong sinuway. They disobey God. So ano po ang nangyari? Nung pag-disobey nila, nung kinain po nila, ito po ay pinagbilin ng ating Panginoon kay Adam. Pero nung panahon na pinipitas ni Eva, wala naman pong ginawa si Adan. Kaya po ano ang nangyari? Diyan po sa Genesis chapter 3. Basahin po natin Genesis chapter 3, 14 to 15. Ano po ang sabi po diyan? Ito po nung sila na po ay nag-fall, nagkasala na po sila. Anong sabi po? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi po dito, sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Then the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are accursed more than any livestock and more than any wild animal. You will move on your belly and eat dust, and all the days of your life I will put hostility between you and the woman, and between your seed and her seed. He will strike your head, and you will strike his heel. So yun po yung sinabi po. And then, tuloy-tuloy, ano pa yung sinabi dyan? Sa 16 to 17, ano pang sabi ng Diyos? Sabi naman niya sa babae, He said to the woman, I will intensify your labor pains. So mga kapatid, nung hindi pa sila nagkakasala, kahit manganak ang babae, wala pong sakit. Kailan nangyari na ang babae kapag nanganganak, grabe po ang nararanasan na sakit? Ito po nung nagkasala na si Adam and Eve.
kinurse po sila ng Diyos. Ano ang sabi niya diyan? I will intensify. Ibig sabihin, makakaranas sila ng matinding sakit. I will intensify your labor, pains. You will bear children in anguish. Manganganak ka nga pero hindi madali. Mahihirapan ka. Kaya wala pa po akong nalaman na nanganak, lalong-lalo na yung normal labor na siya po ay hindi nakaranas ng sakit. Tama po ba sa mga babae? Lahat ng mga kababaihan, when they bear a child, they experience pain in their lives. Grabe po yung sakit. Pero nagtataka ako, bakit po grabe yung sakit, pero inuulit naman ng inuulit? Di po ba? Kaya manganak ng napakarami. At ano po yung sabi diyan? Your desire will be for your husband, yet he will dominate you. Kaya ano pong sabi? Maduduminahan po ang mga babae. And then, ano naman sinabi sa verse 17 kay Adam? And he said to Adam, because you listen to your wife's voice and ate from the tree about which I commanded you. Sabi ng Diyos, do not eat from it. Kay Adam niya mismo sinabi po yun. Pero nandoon ang presensya ni Adam, wala naman siyang ginawa. Kundi nakikain din siya. Sabi ng Diyos, the ground is cursed. The ground, yung lupa, kaya po ito sinumpa. The ground is cursed. Yung sanlibutan na ito, sinumpa ng Diyos. Ano ba yung saan ba tayo nakatira? Di ba sa ground? Sa sangkalupaan? Kinurse po ito ng Diyos. The ground is cursed because of you. Kaya yun po yung curse na nananalaytay magmula sa pagkakasala ni Adam and Eve hanggang sa mga darating na panahon hanggat hindi pa dumarating si Jesus Christ. So ganun po yung curse. Kaya pansinin mo, makakaranas ka ng kahirapan sa mundong ito. Hindi pwede makakaranas ka ng problema, makakaranas ka ng pagsubok, makakaranas ka ng mga temptasyon because you are on this ground. Ikaw ay nakatira sa sangkalupaan na ito. At ito po ay sinumpa ng Diyos. Pero purihin ang Diyos. Dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Alam niyo po, walang tatagal. Kaya sa kamatayan ni Jesus Christ, yan po ang kinuha niya. Yung sumpa na sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, ano po ang nangyari? Ito po ay kinuha mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. You are no longer under the curse. We are no longer under the curse. Wala na tayo sa sumpa kapag ikaw ay tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung totoo na tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at kaligtasan ng ating mga buhay, we are no longer under the curse. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Palakpakan natin ang ating Diyos. Glory to God. So yun po ang ginawa ni Jesus Christ. Yan po ang dapat natin maintindihan na mahalaga ang kamatayan ni Kristo. Bakit? Sa kanyang kamatayan, kinuha niya ang lahat ng klase ng sumpa. Yun po, kinuha niya. Kaya, ano ang dapat natin maranasan? Dapat maranasan natin talaga na talaga si Jesus Christ presence in us ay talagang nakapangyayari.
yung presensya ni Jesucristo talagang nangyayari sa ating buhay. Kaya dapat tutuhanan natin, tinanggap si Jesus Christ as our Lord and Savior of our lives. Hindi tayo nagpapanggap sa ating pagtanggap kay Kristo. Dapat totoo kang tumanggap kay Kristo. At kapag totoo kang tumanggap kay Kristo, alam niyo po, may mangyayaring mga pagbabago. Pagbabago ng pag-uugali, pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng pananaw sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. At ano pa po ang sinasabi po ng kanyang salita? Sa Galatians 3:13, ito po yung sinabi, Christ has redeemed us from the curse of the law. Tinubos na tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang kamatayan by becoming a curse for us. So, imagine niyo po, kung itong cross, si Jesus Christ nakabayubay po dyan hanggang siya'y mamatay. Alam niyo po, ang nangyari sa kay Jesus Christ, yung habang nandyan siya nakabayubay, lahat ng sumpa ay inilagay sa kanya. Para lang ikaw at ako na nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva ay matubos. Kaya po mga kapatid, yan po ang pinakamahalagang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan. Dapat ikaw at ako, kapag sineselebrate natin, we are commemorating His death, especially kapag Biyernes Santo, dapat alam niyo po, grabe ang pasasalamat na ating ipinapahayag sa Kanya. Hindi po ang nangyayari karamihan pagka Biyernes Santo andoon naliligo, nagpakakasiyahan. Okay lang yon kung ang ginawa natin ay tayo ay nag-praise and worship, tayo po ay nagpasalamat sa Diyos sa ginawa niyang kamatayan sa krus. Dapat yan ang ating ginagawa every Good Friday. Hindi basta lang, sige, kumain, sige, nag-swimming, maraming mga pinupuntahan nila. Pero ang dapat nating gawin, we should be thankful. Mapagpasalamat tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Why? Na nung kamatayan niya, ang lahat ng sumpa na dapat tayo ang nakakaranas ng penalty, siya po ang kumuha. Kaya sabihin mo sa iyong puso, sa iyong sarili, sabihin mo, hindi na ako sa ilalim, wala na ako sa ilalim ng sumpa. Sabihin mo yan, ideklara mo yan ngayon. Sabihin mo, wala na ako sa ilalim ng sumpa. Dahil si Kristo Jesus, ang aking Panginoon, ang aking kaligtasan, siya ang tumubos sa akin sa lahat ng uri ng sumpa. Palakpakan natin ang ating Diyos. Okay, so pangalawa, ano po ang importansya ng kamatayan ni Kristo? Jesus died for our sins. So, Jesus paid for our sins. Dahil siya'y namatay, binayaran na niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Bayad na. Yung kasalanan mo bukas, yung kasalanan mo ngayon, yung kasalanan mo nung mga nakaraan na araw, bayad na po yan, mga kapatid. Yan ang ilagay natin sa ating mga puso't isipan. So ngayon, magpapatuloy ka sa pagkakasala. Dahil sabi mo, bayad na. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Romans, hindi dapat. Kasi dapat our sins become powerless to rule over us. Ibig sabihin, kung nauunawaan mo na yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, yung kasalanan natin lahat ay binayaran na ng Panginoong Jesucristo, dapat ikaw at ako, hindi na tayo na overrule. Wala na dapat kapangyarihan ang kasalanan sa ating mga buhay. Amen? Maliwanag po ba? Dapat
you are avoiding to commit sins. Dapat ina-avoid na natin, iniiwas na natin ang mga sarili natin na magkasala. Bakit nakakahiya naman, binayaran na ng Diyos ang lahat ng uri ng kasalanan natin. So sasabihin nyo, sister, kasi ano pa ako nasa tao pa ako. O yes, alam ng Diyos, nasa katawang lupa pa tayo. Sabi nga, our lives, itong katauhan nito, is sinful in nature. Talagang makasalanan ito. Pero mga kapatid, hindi po yang garantiya na ikaw at ako'y magpapatuloy sa kasalanan. So yun po. Okay, binasa na po natin sa 1 Corinthians 15 verse 3 sa ating text na ang Panginoong Jesucristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. So yan pong isa sa isip natin every time na mayroong Semana Santa, hindi lamang everyday. Iisipin natin, binayaran na ni Kristo yung mga kasalanan natin. Namatay si Kristo na wala siyang kasalanan, siya'y naging kasalanan. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Jesus ay naging kasalanan. Siya mismo ay naging kasalanan. Upang ikaw at ako na makasalanan ay maging matuwid o marapat sa kanyang harapan. Kaya po mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Grabe ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, next verse. Kaya po dito sa Isaiah 53, 5-6, ano po ang sinasabi dyan? He was pierced for our transgressions. Basahin niyo po ito sa Tagalog. Siya po ay dinurog, crushed because of our iniquities. Yung ating mga paulit-ulit na pagkakasala. The punishment for our peace was on Him. Dapat tayo sana ang parurusahan, pero kinuha niya. Lahat kinuha niya. Sa pamamagitan ng mga latay at sugat. Bakit nagkaroon ng latay at sugat si Jesus Christ? Mula ulo hanggang sa talampakan, nagkaroon siya ng sugat. Bakit? Para ikaw na tao, ako na tao na nananampalataya kay Jesucristo, na lahat ng kasakitan natin magmula sa ulo, kahit na po yung cancer of the brain, kahit ano pang klase ng sakit at karamdaman, hanggang sa talampakan, bayad na po yan. Kinuha na po yan, tinubos na po yan ni Jesus Christ. Hallelujah! Nung siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapag may sakit tayo, may sakit kayo, may sakit tayo, alam niyo po, just meditate what Jesus Christ did on the cross of Calvary, that He incurred stripes and wounds. Nagkamit siya ng mga sugat at latay para ikaw na may sakit, manampalataya ka na ikaw ay pinagaling na. Amen. Palapakan natin ating Diyos, magaling ka na. At ano pa po yung sinasabi dyan? We all went astray like sheep. We all have turned to our own way. And the Lord has punished him for the iniquity of us all. Ibig sabihin, ang kaparusahan, ang Diyos Ama, inilagay lahat ng kaparusahan kay Jesucristo. Siya na walang kasalanan, siya na dapat hindi parusahan. Siya po ang pinarusahan ng Diyos Ama because of our sins. Gusto ng Diyos, ikaw at ako'y matubos. Kaya kailangan talaga mamatay si Jesus Christ. It is really a must for our Lord Jesus Christ to die because we are all sinners. Dahil kung hindi po namatay si Jesus Christ, hindi po matutubos ang mga kasalanan natin. Amen? So yun po yung sinasabi sa salita ng Diyos. At ganun din po anong sinasabi sa Romans 6. Sa Romans 6, 5, 7, sabi niyan, for if we have been joined with Him in the likeness of His death, we will certainly
also be in the likeness of His resurrection. Kaya anong sinasabi dito? Kung paano ang ating Panginoong Hesukristo namatay at dapat din po tayo, mamatay din tayo sa ating mga kasalanan. At kung paano siya muling binuhay, dapat tayo din po ay mabuhay na mayroong katuwiran mula sa Diyos. Amen? So yun po yung sinasabi dyan sa kanyang salita. At anong sabi niya dyan? For we know that our old self was crucified with Him. Dapat yung mga sarili natin, yung ating lumang katauhan, ay kasama na pong nabayubay. Doon sa krus ng Kalbaryo. Nung nabayubay, nandoon si Jesus Christ sa krus. Ano po ang dapat natin naunawaan? Dapat naunawaan natin na kasama na po, nabayubay lahat po ng ating mga kasalanan. Kinuha na niya. Inako na niya. Ipinagpalit niya ang kanyang katuwiran para tayo makalapit sa Diyos na banal. Amen? So ganun ang ginawa ni Jesus Christ. At ano pa yung sinasabi niya dito? For we know that our old self was crucified with Him in order that sin's dominion over the body may be abolished, so that we may no longer be enslaved to sin, since a person who has died is freed from sin's claims. So ibig sabihin, dapat tayo'y patay na sa kasalanan. Dahil sa totoo lang po, lahat ng kasalanan natin tao, bayad na. Binayaran na po yan ni Jesus Christ. Nagpapasalamat po ba tayo sa ginawa ni Jesus Christ? Sa bawat araw na ikaw ay nabubuhay? So yun po mga kapatid, dapat ipagsabi natin sa mga tao na hindi pa nakakaunawa bakit si Jesus Christ namatay. Dapat sasabihin natin sa kanila. Kaya namatay si Jesus Christ para sa katubusan ng kanilang mga kasalanan. At sila naman din na makasalanan ay dapat mamatay at mahinto na yung pagkakasala. Kaya ba natin ito? Amen. Kaya nga po, ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos para tulungan tayo sa ating mga kahinaan. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory! Glory to God. Okay, next. Yung pangatlo na importansya na si Jesus Christ. Kunin nyo na lang po yan, basahin nyo sa Tagalog dahil napaka maliwanag kapag Tagalog ang ating pong babasahin. So number 3, ano po ang importansya ng kamatayan ni Jesus Christ? Jesus destroyed by His death. Sa kamatayan ni Jesus Christ, He destroyed the works of the devil. Kanya na pong sinira, kanya na pong winasak ang lahat ng gawa ng dyablo sa mga buhay natin. Ramdam niyo po ba yan, mga kapatid? Talaga bang nararamdaman niyo na winasak na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay natin? O baka nararamdaman niyo pa, mas malakas pa ang puwersa ng demonyo sa ating mga buhay. Dapat nararamdaman natin na lahat by His death, by Jesus' death, He destroyed the works of the devil. Sinira na yan. Napagtagumpayan na ni Kristo. Kaya nga, di ba, palagi natin sinasabi, ako'y kasama na sa parada ng tagumpay ni Kristo. Alam niyo po, dapat pinapahayag mo na sinasabi mo kung ikaw ay nangihina, sabi mo, anak ko, ako'y kasama na sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kaya
kahit anong pagsubok, kahit anong mga temptasyon, kahit anong mga kahirapan dyan, hindi ako magpapatinag. Magpapatuloy ako sa Diyos dahil sinama na ako sa parada ng tagumpay ni Kristo. Na pagtagumpayan na ni Kristo, lahat ng kahinaan ko, lahat ng karumihan ko, lahat ng aking mga pagkakasala, kinuha na niya na sa akin. Kaya kasama na ako na nagtatagumpay. Dahil napagtagumpayan na ni Kristo sa aking buhay. So, sabihin mo kaya si Diablo, actually, anong gagawin natin kay Diablo? Ang gagawin natin kay Diablo, sabi nga po, kahapon yung nagturo ako doon sa EGR, in-invite ako ng isang church. Nagturo ako sa Holy Spirit. Alam niyo pa anong gagawin ng Diablo? Sabi pala ng mga kapatid, ng mga kabataan doon, bakit alam ni Pastora yung buhay ko? Nagsasabi daw doon kay Pastor, bakit alam ni Pastora, wala naman akong contact sa kanila? Because of the power of the Holy Spirit, na ito po ay mahalaga, na uunawaan natin, na lahat ng pagkilos ng Diablo, lahat ng ginagawa ng Diablo, sa totoo lang, inaalaw lang natin. Pero ang katotohanan, wala na siya dapat pagtatagumpay sa ating mga buhay. Dahil kasama na yan, na sinira, winasak ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng gawa ng Diablo. Ano bang ginagawa ng Diablo sa buhay mo? Ikaw ba binibigyan ng sakit? Ikaw ba binibigyan ng problema? Ikaw ba ay pinahihirapan? Ikaw ba ay pinasasama ang iyong loob? Yan ay kagagawa ng Diablo. Huwag kang do not dwell doon sa mga, huwag kang mananahan sa mga ganon kaisipan. Sabihin mo, kapag may problema, ng mga, kahit anong problema, lalong-lalo na yung matitinding problema, alam niyo po, pinaranas din sa akin ng Diyos yung matinding problema, mga ilang araw lang nakakalipas, weeks na nakakalipas. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, ng Holy Spirit nung Wednesday, sabi niya, fix your eyes to Jesus. He is the author and the finisher of your faith. Sabi ng Holy Spirit. Sabi niya, yan ang gusto ko sa'yo. Sabi niya, anak, yan ang gusto ko sa'yo. Nangungusap ang Diyos in the person of the Holy Spirit. Sabi niya, yan ang gusto ko sa'yo. Kahit na may problema, nagbabasa ng Biblia. Kahit na may problema, nananalangin. The more na nananalangin, the more na nananalangin, may problema, the more na manalangin ka. Katulad si Daniel. The more na matindi ang problema sa kanya, dadalhin siya sa lion's den. Pero anong ginawa niya? He prayed 3 times a day. Na sinasabi, dapat hindi siya makita, pero anong ginagawa niya? Binubuksan pa niya ang bintana para makita siya na siya'y nananalangin sa tunay na Diyos. So dapat ganon. At ngayon, isipin natin, yung lahat ng uri ng kagagawan ng Diablo, sabihin mo ngayon, dahil sa kamatayan ni Kristo, sabihin mo sa Diablo, Diablo, lumayas ka. Anong gagawin mo sa Diablo? Cast it out. Palayasin. Mapademon spirit, kinakast out yan. Pinapalayas. Huwag mong pahintulutan na gawan ka ng gawan ng kasama ng Diablo. Bakit? Sabi mo sa Diablo, oy, talunan ka na. Sinira ka na ng aking Diyos. Ang aking Panginoon ay si Jesus. Kaya wala ka ng kapangyarihan sa buhay ko. Dapat ganon. Kaya kung alam mo na sinisira, halimbawa, yung maganda ang inyong pamilya, tapos bigla na lang makikita mo, aba, mayroong gumagapang naninira ng pamilya. Alam mo, may espiritu na naninira ng iyong pamilya. Anong sasabihin mo? Diablo ka. Sabi mo, Diablo ka. Sa oras na ito, I command you, I am casting you out. Alis sa aming pamilya.
wala kang karapatan dahil naniwala kami sa kamatayan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ namatay at lahat ng mga pagkilos mo, lahat ng kagagawan mo ay sinira na ng aking Panginoon. Kaya ako'y anak ng Diyos. Sabihin mo, ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Anak ka ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Kaya wala na po yan kapangyarihan dapat ang mga paninira ng dyablo. So wag ninyong payagan na sirain kayo ng sirain ng dyablo. Kasi talaga naman, kaya siya pumarito. Ano ang sabi ng John 10:10? Sabi niya dito, the thief cometh to steal. Satan came to steal, to kill, and to destroy. So yun po, siya yung mga pumapatay, mga bata pa. Siya yung mga pumapatay. So yan ang papatay ng kaligayahan mo. Yan ang papatay, sisirain na ikaw ay maging masaya. Bibigyan ka ng problema, bakit? Para hindi ka maging masaya. Yun ang ginagawa ng dyablo. So ang tinatanggal sa ating kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Kaya yun po ang isipin natin. Anong sabi dyan sa John 12:27? Now my soul is troubled. What should I say? Father, save me from this hour. Sabi ni Jesus Christ. Kahit si Jesus Christ, di po ba, yung malapit na po siya, na siya po ay mababayubay na sa krus, sabi rin niya, nakaranas din po siya na napighati ang kanyang katawan. Kumbaga, ang tindi po ng nararamdaman niya. Dahil lahat ng kasalanan ng tao, ilalagak sa kanya. Kaya ang sabi niya, but that is why I came to this hour. Pero na-realize ni Jesus Christ, yan ang purpose niya. Bakit siya pumarito? Na lahat ng kasalanan natin, ilagak sa kanya. Para ikaw, na siya na matuwid, ibigay sa atin ang katuwiran ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. At ano pa yung next verse? Kaya po, anong sabi? John 12:31, now is the judgment of this world. Nahusgahan na po siya. Now the ruler of this world will be cast out. Ito po ay itatapon. Kaya po kapag nararamdaman nyo, may demon spirit, may devil spirit, anong gagawin natin? Cast it out. Palayasin nyo. Paalisin mo. Ipalayasin siya. Cast it out. Itaboy mo. Itaboy mo. We will cast out demons. We will cast out the devil because Jesus Christ died for us to have power to cast out the devil. So mayroon na tayong kapangyarihan na palalayasin ang demonyo dahil namatay si Jesus Christ para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Okay, pang-apat. So dito pa lang tayo sa Christ's death. Ito muna yung last. Jesus judged the prince of this world or Satan. Jesus condemned Satan, in other words. Si Jesus, na kanya na pong nahusgahan, kanya na pong nakondem, mayroon na talagang kahatulan na ibinigay kay Satanas. Kaya wag tayong magpapadaya sa kanya. Hinatulan na yan ng Diyos. Mas makapangyarihan yung Diyos na sumasa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus. Yan ang purpose, yan ang importansya na kailangan mamatay talaga si Jesus Christ para yung ito si Satanas at lahat ng kanyang mga kampon, ito po ay nahatulan na ng ating Panginoon. Nahatulan na po ito ng Diyos. Saan na po sila pupunta? Papunta na sila sa impyerno. Alam niyo po, nagre-recruit lang sila. Kaya wag tayo padadaya dahil gusto nila may kasama sa impyerno, lake of fire, dagat-dagatan apoy ng impyerno. Kaya tandaan niyo po yan, mahalaga
Kaya sineselebrate, pinapasalamatan yung kamatayan ni Kristo na ating Panginoon. Why? Because Jesus Christ, by His death, Jesus Christ judged or condemned Satan. Judged the prince of this world. Siya yung hari, prinsipe ng mundong ito. Kaya sa mundong ito, sabi nga ng Panginoon, in this world there are many tribulation. Kaya maraming kapighatian dito. Marami tayong pagdadaanan dito. Kasi ang hari dito ay si Satanas. Pero anong gagawin natin? We will just believe, declare. Kapag nararamdaman natin yung pagkilos ni Satanas, wag natin po siyang patulan. Dapat pala hindi pinapatulan. Anong gagawin? Itaboy. Pag nararamdaman natin, pumapasok na sa pamilya natin, itaboy ka agad. Yan ang gagawin natin. And we can do this in our prayer. Kasi kapag pinapasok mo pa, alam niyo po, antindi pala, may mga times sa buhay ko, kumbaga pinatulang ko yung mayroon sinabi yung tao, grabe, inisip ko nang inisip. Hanggang maya-maya, maiiyak na lang ako. Nagdra-drive ako, iyak na lang. Tapos, salamat sa Diyos, sabi ng Holy Spirit, look unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na yan. Bakit nagmumukmuk ka dyan? Kaya bigla akong napalakas. Oo nga, kaya ngayon, lalong-lalo na, nung sinabi yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ito po ay tinataboy na pala si Satanas. Kaya wag nating iimbitahan, wag nating pagbulay-bulayan. Kung may ginagawa ang diablo, wag nating pagbulay-bulayan. Anong gagawin? Cast it out. Itapon, itakwil, sirain. Hindi po. Halimbawa, namatayan ka na mahal sa buhay. Wag mong yung magmumuni-muni ka, yung kalungkutan mo. Anong gagawin mo? Kalungkutan. I am casting you out. Come out! Galing ka sa diablo. You devil, I am casting you out. Come out! In Jesus' name. So, yun po ang dapat natin gagawin. So, ngayon, mga kapatid, ito po, wala na, hinatulan na si Satanas ng ating Panginoon. Kaya wala na siyang power sa buhay natin kasi tayo ay mga anak ng Diyos. So mula ngayon, di na tayo dapat mga talunan. Amen? Problema'y dumarating. Ang sabi ng awitin? Problema'y dumarating. Ito'y kanyang lulutasin. Sino maglulutas? Si Jesus. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kaya may saya. Kaya mga kapatid, hindi ka na dapat pala nalulungkot. Alam niyo po, grabe, naranasan ko may mga araw, grabe talaga. Kasi talaga may pinagdaanan ako. Nakatanggap ako ng salita na talagang grabe. Ikinalungkot ko talaga ng lubusan. Tapos, salamat sa salita ng Diyos, mayroon po dyan, nalimutan ko exact verse, nandyan sa Kawikaan, ang sabi po doon na ang kalooban ng Diyos tayo po ay maging masaya. Dahil ang sabi doon, sunod na praise, ang kalungkutay ay unti-unti kang mamamatay. So, ang kalungkutay, unti-unti kang mamamatay. Kaya yung mga nalulungkot dyan, unti-unti ka palang mamamatay. Kaya malulungkot ka pa ba, mga kapatid? Wala na pong dahilan na dapat tayo malungkot. Bakit? Ay totoo naman, di ba kapag malungkot ka, mahihina ang immune system mo. Hindi ka makakatulog. So, hindi ka magaganahan kumain, hindi ka gaganahan kumilos. Anong mangyayari? Magkakasakit ka. Kaya unti-unti kang mamamatay. Kaya dapat ang sabi nga po, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Kaya dapat masaya tayo. Dahil napagtagumpayan na Jesus, by His death, Jesus condemned Satan.
judge the prince of this world. Siya po ay si Satanas. Okay, dito naman tayo. Dito naman tayo sa resurrection. Ngayon po, pinagdiriwang natin na sinasabi natin, muling nabuhay si Jesus Christ. So ito po yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Mayroon din po tayong apat. The importance of Christ's resurrection. Dito na po tayo sa importance of Christ's resurrection. Hallelujah. So basahin niyo po yun. Okay, importance of Christ's resurrection. Number 1, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ, ano ang nangyari? The Holy Spirit was sent to us. Kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, kaya di ba sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, sabi niya, antayin nyo na matanggap nyo yung kapangyarihan. At yung Holy Spirit pupunta sa iyo at kayo ay magtataglay ng kapangyarihan. Alam niyo po, ano po ang kapangyarihan na yon? Kapangyarihan na ma-overcome natin ang lahat ng pakana ng dyablo, ang lahat ng kasakitan, ang lahat ng kahirapan. So yun po kaya mga kapatid, because of Christ's resurrection, yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, yun po si Holy Spirit ang ipinadala sa atin. Hanggat si Jesus Christ ay naririto, the Holy Spirit is not with the disciples of Jesus Christ. Wala siya sa mga disipulo ni Kristo, kaya pansinin nyo, ilang beses si Peter, dininay niya si Jesus Christ. 3 times. Kasi wala pa si Holy Spirit. Pero, nung umakyat na si Jesus Christ, pumanawag na siya, nabuhay siya, at siya po'y muling umakyat sa kaharian ng Diyos, nasa kanang kamay siya ng Diyos Ama. Ano po ang ibinigay ng Diyos sa atin? Hindi na niya tayo iniwan na mga wala pong mangangalaga sa atin. Ano ang binigay niya? Si Holy Spirit. Yun po yung sinasabi sa John 16 verse 7. Nevertheless, I am telling you the truth. It is for your benefit that I go away, sabi ni Jesus Christ. Benepisyo nyo na ako'y aalis sa inyo. Because if I don't go away, the counselor will not come to you. If I go, I will send him to you. So yun po, dapat maunawaan natin. Kaya po si Holy Spirit ay pumanaog dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pangalawa, may 4 din po tayo. Ang pangalawa na benepisyo, importansya na muling pagkabuhay ni Jesus Christ, God declares us righteous. Nagdeklara ang Diyos na ikaw at ako ay matuwid. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, sabi ko, nagdeklara ang Diyos na ikaw at ako matuwid. Sabi ninyo na, alam niyo po, dapat nga, tatayo ka at sisigaw ka, thanks be to God. Dapat ganon. Tayo po ay nagdeklara ang Diyos na naging matuwid tayo because of Christ's resurrection. Nung si Jesucristo ay nabuhay muli, ano po ang deklarasyon ng Diyos? Ikaw na nananampalataya kay Jesucristo, you are already declared righteous in God's sight. Amen? Kaya may access ka na makakalapit na po tayo sa ating Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ano po yung sabi niya sa Romans 4:25? He was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Siya po ay, sabi nga po, raised, kaya siya ay muling nabuhay para sa ating katuwiran. Naging righteous tayo, naging matuwid tayo dahil sa pagkabuhay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Tandaan niyo po yan. Kaya't huwag niyo pong tingnan, huwag niyo pong isipin na ikaw ay makasalanan pa. Kasi kung anong iniisip mo, ikaw yon. Isipin mo mula ngayon,
dahil pala sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, nadeklara na ng Diyos na ako'y matuwid, kaya ako'y matuwid. Dahil anak ako ng Diyos. Dapat ganun ang deklarasyon natin. Amin po ba mga kapatid? Pangatlo, second to the last. Ano nangyari? Because of Christ's resurrection, ano ang importance? Death, our great enemy, was defeated. Pansinin niyo po, kapag hindi niyo pa lubos na unawaan si Kristo na ating Panginoon sa ating mga buhay, kayo po ay takot mamatay. Tama po ba? Takot lahat ng tao na wala pang pagkaunawa na si Jesus ay kanyang Panginoon, si Jesus ay kanyang kaligtasan sa kanyang buhay. Natural, it is our natural tendency na natatakot ang taong mamatay. Tama po ba? Kayo ba hindi na kayo takot mamatay? Kung talagang kukunin kayo mamaya-maya lang, after ng preaching. Di ba kayo matatakot? O hindi na makapagsalita. Kahit anong oras, kung loobin ng Diyos na tayo'y mamamatay, dapat wala ng takot. Kasi ito po yung kahalagahan, importansya na muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Yung kamatayan, yan po ay natalo na. Kaya nga si Jesus Christ, siya po ay talagang gusto ng dyablo, tuwang-tuwa siya na siya po ay papatayin. Na akala niya na yan na ang katapusan ni Jesus Christ. So mga kapatid, nung muling nabuhay si Jesus Christ, ano pong nangyari? Yung kamatayan ay natalo na ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung the last enemy to be abolished is death. Wala ng kamatayan. Tayo po, hindi na tayo takot mamatay. Bakit? Mamatay ka man, physical. Alam mo that there is life after death. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. May buhay! At yan talaga ang sinasabi ni Jesus, ako ang buhay. Kaya kung may Kristo tayo, mayroon tayong buhay. Amen? Hallelujah. Ano pa po yung verses dyan? Yan po yung sinasabi sa 1 Corinthians 15, 54-55. Now when this corruptible is clothed with incorruptibility, sabi niya po dyan, and this mortal is clothed with immortality, then the saying that is written will take place. Death has been swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Hindi na po takot tayo mamatay dahil napagtagumpayan na ang kamatayan. Na ano po ba yung sinasabi pa kung lalaliman natin doon sa Book of Revelation, chapter 20, verse 14. Sige nga po, tingnan natin. Revelation 20, 13 to 14. Alam niyo po dyan, yung sinasabi na maging sa pagdating ng araw, yung kamatayan, yan sabi sa 13. Then the sea gave up its dead, and death and Hades gave up their dead. All were judged according to their works. Sabi sa verse 14, death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. So yung unang kamatayan, kailan po nangyari unang kamatayan? Nung nagkasala si Adan at saka si Eva. Kaya once wala pa si Kristo sa ating buhay, patay tayo spiritually. That is the first death. And the second death, na maging daw po yung death and Hades, yung mga patay, yung kamatayan, at yung nandoon sa impyerno, itatapon pa sila sa lake of fire. Yan ang second death. Kapatid, yan ang sinasabi, nung muling nabuhay ang Panginoon, itong second death. Ikaw kapag nananampalataya kay Kristo Jesus sa kanya muling pagkabuhay, wala na itong puwang sa atin. Hindi na tayo papunta sa impyerno. Sa dagat-dagatan na po ng impyerno. Amen? Palagpakan natin ating Diyos. Last point.
Christ's resurrection, ito po ay nagdulot that Jesus promise holds true for us. Yung pangako ni Jesucristo ay totoo sa atin. Ano ba ang pangako ni Jesucristo? Ano ang sabi niya po dyan sa last phrase ng verse na yan? Because I live, you will live too. Anong sabi ni Jesus Christ? Because I live, you will live too. Kayo rin. Dahil ako'y nabuhay, mabubuhay din kayo. At ang masarap sa atin, mabubuhay tayo, kasama tayo sa kaharian ng Diyos. Amen! Hallelujah! Mabubuhay tayo, kasama tayo sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat tayo ay tumayo sa ating pong conclusion. Ano dapat ang gagawin natin? Believe. Sige po, basahin natin isa-isa. Anong gagawin natin? Dapat mananampalataya tayo. Believe. And live. Manampalataya ka, mabuhay ka, na ikaw ay matagumpay. At nagtagumpay ka na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Believe and live in complete victory through our Lord Jesus Christ's death and resurrection. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. And in last verse, sandali muna na, sige pakipuntahan muna natin. Ano ang sabi ni Paul in the book of 1 Corinthians 15:57? Anong sabi niya? But thanks be to God. Sige nga po, lahat po ba tayo kaya magpasalamat sa ating Diyos? Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, sa oras na ito, mayroon po ba tayo mga first-timer na naririto? Hallelujah. Sige po sa ating mga first-timer, bago po tayo